Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Mababangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Ang oras, 3 minuto, makalipas ang alas 9. Ang latest, ang mga trending. Ano na ba ang mga happening? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, makabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan. Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga pong muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programa Usap-Usapan. Ngayon pong araw na ito ng Sabado, magkakasama-sama po tayo hanggang mamayang alas 10. At syempre marami pa rin po tayong pag-uusapan ngayong umaga. Sa unang bahagi, naku, medyo magiging usapang business tayo, no? At sa ikalawang bahagi naman po na ating programa, aalamin natin yung mga plataforma at mga iba pang pwedeng gawin ng isang kauna-unahang babae sa kanilang distrito bilang isang barangay captain. Mga women empowerment platforms. So yan po ang ating mga pag-uusapan sa kabuuan po na ating programa. Ako po ang inyong mga kasama, Ben Blones. Siyempre napapakinggan po tayo sa ating himpilan sa Radyo Pilipinas 1, 738 kHz sa inyong mga radyo sa AM band. At napapanood din po tayo ng live, no, sa ating FB page, ang RP1. Napapakinggan din po tayo sa ating overseas radio, ang Radyo Pilipinas World Service, at syempre sa kanyang FB page na rin. So, tuloy-tuloy na po tayo at uumpisahan na natin ang ating programa ngayong umaga. Sabi nga natin, ngayong umaga medyo magiging usapang business muna tayo dito. Yung mga gustong kumita sa merkado ng kanilang mga pera, no? At saka maging investors. At nitong November lang, November 20, ay inilunsad ng Bureau of Treasury itong sinasabi nila na kauna-unahan na tokenized bond. Ayan. Tatanungin natin kung tama tayo dun sa ating ating pronunciation dito sa Pilipinas, no? So, aalamin natin ano ba ito at syempre, aalamin din natin para dun sa mga karaniwang mamamayan natin, na gustong makapag-invest, pwede ba sila? Ano ba itong mga bonds na ito? So, alamin na natin yan kung ready na. Ready na, okay, ang ating unang panauhin sa ating programa mula sa Bureau of Treasury, no? Deputy Treasurer of the Philippines, si Sir Erwin Santa Ana. Sir Erwin, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Ben. Okay. It's nice to be here po. It's a good opportunity for us para maipaliwanag po ang programa na ito. Oh, yun nga po, no? At saka marami din po, unang-una, yung tungkol sa bonds. Bago po natin, Sir Erwin, pag-usapan yung kauna-unahan na ito, no, na tokenized bond dito sa Pilipinas, kasi marami sa ating mga lalo na yung mga yung mga ordinaryong mamamayan, hindi nila alam kung ano itong bonds. So pwede ba nating ipaliwanag kung ano itong mga bonds na ito in layman's term, Sir Erwin? Okay. Kami po sa Bureau of the Treasury,
ang mandato po namin ay makalikom ng pondo para sa national government, no? Mhm. Kami po ay ang nagpupuno sa deficit ng national government kung hindi sapat ang ating collection from, let's say, BIR at saka sa customs and other revenue collecting agencies. Kami po ay nag-i-issue ng mga bonds or mga government securities sa merkado para po tayo ay magkaroon ng pondo para mapunan po yung ating General Appropriations Act, yung budget po natin. Ang bonds po ay typically carries an interest. So kung halimbawa po, 5 taon po yung tenor ng bond, sa loob ng 5 taon, magbabayad po kami ng interest, either 2 beses sa 1 taon, kung retail bond naman po siya, 4 na beses sa 1 taon. At sa dulo po ng 5 taon na yon, kami po ay babayaran namin yung pinaka-principal po ng bond. So, para siyang IOU or promissory note, pero in a government security format po ang isang bond. Oho, ayun. So, ibig sabihin, pwede ba nating sabihin, Sir Erwin, na mas safe ito kumpara doon sa mga shares, no? Yung mga shares of stocks na medyo volatile yon. Kasi ito parang fixed, ano? O alam na natin kung magkano yung magiging profit natin. Parang ganun ba yon? Opo. Tama po yan. So, fixed income po ito. Ibig sabihin, yung interest na matatanggap mo throughout the life of the bond. No? So, sa example ko po, sa loob ng 5 taon, let's say 6.5% yung interest. Okay. 6.5% per annum. Okay. Matatanggap mo po yan for the life of the bond, which is 5 years. Oh, okay. So, ang susunod kong tanong, Sir Erwin, para din to dun sa mga nakikinig sa atin, no, na mga ordinaryo nga, no, na mamamayan, pwede ba silang makisali dyan? Yes. Marami na po kaming retail bond na format, no? Dito sa mga treasury bonds po na ini-issue namin. Yung kung familiar, meron na po sigurong mga nakapag-invest sa inyo ng retail treasury bond. Ito po ay minimum, ang pwede mong ma-invest dito, 5,000 pesos. Oh, okay, okay. Oo, tapos nagbabayad po kami ng quarterly interest sa retail treasury bond. Okay. Recently rin po, in September, nag-issue po kami ng retail dollar bond. So, ito naman ay retail format din, pero US dollar denominated po. Okay. So, ito ay actually targeted for those with US dollars. Oo, kasi marami rin po yan. Di po ba maraming mga overseas Filipinos nagpapadala ng mga dolyar dito sa atin. So, maraming merong nasa savings account nila ng mga US dollars. So, target din po natin yan. So, ang minimum denomination naman po noon ay 200 US dollars. Oh, okay. So, kung mapapansin nyo po, pinapaliit yung minimum na investment amount na pwedeng salihan ng ating mga kababayan. Opo. Oo, kasi yung 5,000, pwedeng-pwede na yan, ano? So, from 5,000 pataas, pwede silang kumuha ng bond. Opo. Ayun. So, 5,000 in multiples nung 5,000. So, dadagdagan lang po yan. 5, 10, 15. So, nasa inyo po yan kung magkano ang gusto ninyong i-invest. Wala naman pong limit yan. Okay, okay. At saka yun nga, maganda dito, Sir Erwin, talagang fixed, ano? Whether maganda o hindi maganda, basta yung interest ay fixed. Karamihan po ng nag-i-invest na mga individuals or mga retail segment of our investing public, hinahawakan lang po nila yung bond nila. So parang to some extent, it's like a time deposit. Yes. Nahihintayin mo na lang na mag-mature. And yung interest, papasok na lang dun sa bank account mo. Ayun, oo. So, kung 5 years, hanggang 5 years, after 5 years mo pa yan makukuha. Pero,
Oo. Pero maganda na rin yun, no? Kasi naipon mo nga 5 years tapos sa retail, Sir Erwin, sabi mo 6.5 ba? Yan po ang example interest lang po yan. Example. Theoretical, hindi Okay. po yan yung totoong market rate ngayon. Okay. But ang retail bond po kasi sa ano yan, it's like a savings to some extent. No? Kasi kung meron kang gustong paglaanan, let's say in 5 years or in 3 years, depende po sa tenor ng issue namin, Okay. sometimes itatabi mo yon, di ba, sa bangko. Oo. And sa bangko naman, alam naman po natin kung gaano kaliit din ang interest na binibigay sa atin sa sa ating mga savings deposits. So, sinasabi po natin na ito ay mas magandang alternative para po sa ating mga kababayan. Unang-una, mas mataas po yung interest. At pangalawa, credit po ng government. No? It's the national government's direct Yes. obligation. Mm-mm. Oo. Na talagang babayaran po yan. At maganda po ang track record ng national government sa pagbabayad po ng mga bonds na to. Oo. At saka syempre pag sa government, parang sa akin mas medyo safe yung pera mo talaga doon kaysa doon sa Opo. mga medyo yung mga pribado. So alam ko na ngayon, Sir Erwin, kung saan ako ngayon mag-i-invest. Salamat po. Oo. Hindi, ano ko lang yun. No? Kasi pagka government po ang nag-issue, yan po ang parang pinaka-safe dito sa atin. Oo naman. Kasi it's the taxing power of the government na nakasalalay dyan. At saka direct obligation nga po siya. And it is seen as a conservative investment. Kumbaga, yung sinasabi niyo po kanina na shares of stock or equities, doon na po tayo pupunta sa medyo aggressive kind of investor na nag-take ng more risk kasi nga po yung movement ng stock prices talagang medyo volatile sometimes. Yes, totoo naman so yun. unlike po itong fixed income investment in retail bonds. Oo, totoo yon. So, at least yung mga nakikinig sa atin ngayon, ng mga ordinaryong mamamayan, syempre, kung may mga sobra kayo na 5,000, di ba? Katulad ngayon, nakatanggap kayo ng mga bonus, baka, o at least, di ba, meron kang i-invest kahit na ganun ka, yung kahit minimum lang, di ba? So, sige Sir Erwin, so punta na tayo dun sa tokenized bond na ito. Gusto natin malaman, ano ba ang kahalagahan nitong paglulunsad na ito ng tokenized bond na ito at ano yung kanyang kaibahan dito sa mga binanggit natin ng mga traditional na bond? Okay. Ang tokenized treasury bond po ay isang pilot program ng Bureau of the Treasury. Halos pareho po siya ng ating mga treasury bond. Pero, in this case, ang tokenized treasury bond po ay nire-representan ng digital tokens. So, yung token po na yon ay registered in a distributed ledger technology registry. Siguro mas familiar yung mga kababayan po natin sa salitang blockchain. So, meron po tayong blockchain registry sa Bureau of the Treasury kung saan nakalista itong mga tokens na inisyu natin. Okay. So yung ito pong inaugural na tokenized treasury bond ay para po ito sa mga institutional investors at this time. So ibig sabihin po like yung mga bangko, mga GOCCs, mga ibang funds. So doon po muna tayo magsisimula kasi pilot program pa po siya at tinetest po natin yung kakayanan ng blockchain registry na meron kami sa Bureau of the Treasury. So, ang feature po nung tokenized bond ay isa po siyang fixed income security din. 1 year lang po siya. 1 year, it matures in 1 year. Ang interest po niya at ito na po yung talagang interest na pinresyohan natin noong November 20, it's at 6.5%. Kaya ako ginamit yung example na yon kanina sa retail bonds. So 1 year po siya, 6.5%. At since pilot program naman po siya, hindi pa po siya maaring i-trade sa secondary market. So,
Sir Nandun pa lang Wins, po siya. So, makaano lang ako. So, ano ibig sabihin? Yung secondary market, ano pag sinabi natin ganun, hindi pa natin sila pwedeng i-trade sa secondary market. Ano po yung secondary market? okay. So, pagka po na-issue kasi yung bond, pwede po yang ibenta. Oo, kung Okay. halimbawa, gusto mo nang kunin yung investment, yung amount of investment na pinasok mo sa isang bond, Mhm. pwede mo siyang ibenta at ibebenta mo yon doon sa secondary market. At kung Ayun. halimbawa naman po, gusto mong dagdagan yung investment mo, Mhm. pwede ka rin bumili sa Mhm. merkado, which is yun yung tinatawag po natin na secondary market. Ayun. So, wala pa pong ganon. Wala pa pong ganon sa pilot stage po natin, Okay. pero ultimately, ang gusto po nating mangyari ay magkaroon ng isang malagong secondary market para sa tokenized treasury bond. So, ano yung ano nito, Sir Erwin? Gaano kalaki ang maitutulong nito sa ating gobyerno, itong tokenized bond na ito? Malaki po at our hopes are very high on this particular program kasi po maari pong maging staple or yung usual na ini-issue na namin yung tokenized treasury bond. Mas marami pong ma-reach na mga investors po itong tokenized kasi ang feature po mismo ng technology ay maari po siyang issue ng fractional na mga shares. So, ibig sabihin, mabibiyak-biyak po natin. Di po ba yung retail treasury bond ay 5,000? Yes. Ang tokenized treasury bond po has a promise to actually lower that denomination Oh. to, let's say, 500 or maybe lower than that in the future. So, ibig sabihin, yung mga individuals po, mas madali po silang makakapag-save and invest sa tokenized treasury bond. Oh, okay. Sir Erwin, kasi sabi natin itong tokenized, parang digital nga ito, no? Doon sa pagkakaintindi ko, gaano ka-safe? Kasi alam naman natin na, naku dyan mas mabilis, di ba, na magkaroon ng hindi magandang mga insidente. So, paano natin masasabi na talagang safe nga itong tokenized bond na ito? Yung pinaka-feature po kasi ng DLT registry ay talagang talagang in a secure environment. And ang tokenized po, hindi lamang po siya nandoon sa blockchain registry natin, nandun din po siya sa official registry kung saan nandun yung mga conventional bonds na ini-issue ng Bureau of the Treasury. So dalawa po yung registry structure niya such that na just in case po, no, in an unlikely event na magkaroon ng problema yung blockchain registry, meron po tayong solid backup for that list of your holdings in tokenized treasury bonds. And in fact po, ang primary registry nitong tokenized treasury bond, yun pong National Registry of Scriptless Security. Yun po ay system na ino-operate po ng Bureau of the Treasury since 2017. So proven po yung ating mga systems. Ayun. So at least nasabi natin yung safety talaga nito kasi so Sir Erwin, kanina nabanggit mo na itong tokenized bond mas madali siyang mabiyak at bukod doon, syempre medyo high-tech na rin yung dating niya. So bukod diyan, ano pa yung mga kumbaga ay yung kaibahan niya doon sa traditional nga natin na bond? Ang pinaka-highlight po kasi nung product is yung ma-demonstrate po natin yung kakayanan ng blockchain registry. Opo. Okay. And ma-represent po yung government security in a token format. Magbabalik tanaw lang ako kasi nung una pong nag-i-issue ang government ng bonds, yun po ay papel. Yes, meron oo. pong physical certificate. Nung nagsimula po tayong transition into electronic in 1997, naging scriptless format na po siya or electronic. And now, in 2023,
we're also looking at another electronic means in the form of tokens. So parang ganun po namin siya tinitignan. It's really an evolution of yung proof of ownership of a government security. Oho. Yun nga siguro, no, Sir Erwin, yung mga advantages nga compared doon sa mga fixed income investment. Sabi mo nga kanina kasi may mga ibinibigay pa, no, na mga parang papel, tama ba yon? Parang physical na ano, no? So ito direkta na doon sa internet, tama ba? Actually po, dalawa po yung means for you to be able to access yung balanse ninyo. Una-una po, yung sinabi ko, yung sa registry namin, sa National Registry of Securities, makukuha po yan through your banks. Okay. And then, yung isa po, sa tokenized treasury bond, mag-view po yung balances niyan sa isang mobile application. Isang app na lang po sa ating mga cellphone. Okay. So, meron po tayong app, yung PDAX. Okay. Sila po ang technology partner ng Bureau of the Treasury. So, kung ikaw ay isang investor ng tokenized treasury bond, ma-access mo yung account mo through to our mobile phone. So, ang isang goal din po kasi ng Bureau of the Treasury ay yung ease of access. Para mas convenient. Di ba po, yung penetration rate kasi ng mobile phone sa atin and internet ay mataas sa Pilipinas. So, we thought na, okay, bring this closer to the people and use mobile app investing. So, papunta po tayo dyan pagdating sa token. Sir Erwin, may pagkakahawig ba yan dun sa parang tinatawag nating cryptocurrency? Hindi po, no? Hindi po, wala pong pagkakahawig ang cryptocurrency at ang tokenized treasury bond. Iba po ang cryptocurrency, no? Ang cryptocurrency, alam natin, pag naririnig natin yan ang Bitcoin. Yes, mga Ethereum, ganyan. So, these are another form of asset. Hindi po siya yung tokenized security na sinasabi natin. Ang tokenized bond po ay, again, is a representation noong government security na inisyu ng Bureau of the Treasury na pareho lamang po na nagra-run sa isang blockchain. Okay. So, Sir Erwin, parang ang tingin ko kasi 'di ba yung tama sa pakisabi kong tama yung bond na traditional, parang may dinadaanan pa siya no? Parang may mga intermediaries pa ba? Tama ba 'yon? Pero ito kasi yung tokenized parang direkta ng ikaw talaga yung nakikipag via doon sa digital aspect, no? Opo. Tama po 'yun. Kasi in previous installments ng ating mga retail treasury bond program, ang investor po pupunta sa branch ng isang bangko. Doon po siya o-order manually sa mga account officers ng bangko. Gusto kong mag-order ng 5,000 worth of retail treasury bond. Ngayon po, starting I think 2019, we started po yung internet-based investing sa website po namin. Pwede nang mag-invest. Tapos meron na po tayo mga ilang mobile application na diretso na po yung mga tao na makapag-invest sa mga retail bonds natin. Hindi na po kailangang pumunta technically sa mga branches. Although, syempre, open pa rin po yung option na yon kung gusto po ng ating mga investors. But the goal is to be able to make investing more convenient through our mobile phones, through the internet, at we have put in place naman po security issues. Okay, so depende doon sa investor kung gusto nyo hawak nyo yung ganon o nandun lang sa internet.
kayo na yung magde-decide, no? Pero ang importante, makapag-invest po kayo. Pero Oo. sir, Kasi ma'am, yun po yung gusto namin talagang ma-promote, yung financial inclusion at saka yung literacy. Kasi ang yes. dami pong nabibiktima ng scam, as you know, sa ating mga kababayan. So ito po yung sinasabi natin, you get to be part of nation building, unang-una, and secondly, lalago yung pera mo at secure yung investment mo. Oo, yun ang pinaka-importante doon, yung seguridad no? Yung security nung iyong investment. At saka, kaya din natin ito nabanggit nga, Sir Erwin, kaya ikaw yung napili namin dahil nga, una-una, dahil dito sa first time na tokenized bond dito sa Pilipinas. Pangalawa, ngayong mga panahon na to, maraming mga may bonus. Baka naman gusto nilang i-invest, 'di ba? Lalo na dito sa tokenized bond ba, yung mga natin, yung mga simpleng mamamayan natin, pwede ba silang maki-join diyan? O talagang ito para dun lang sa malalaking institusyon, Sir Erwin? Yan po ang ating goal sa tokenized treasury bond. In the future, maari pong makapag-participate ang ating mga kababayan at the individual level po na makapag-invest sa instrument na ito. Sa ngayon po, dahil pilot pa siya at siyempre kailangan po ng gobyerno na masuri na mabuti yung technology para naman sa protection din po yan ng retail investors. Kasi alam naman natin, hard-earned money yan, Yes. talagang savings yan. So we have to make sure that nothing adverse happens with respect to that registry. Sir Erwin, after nung launching, kumusta naman po yung mga feedback? Maganda po from the market side. Marami po tayong mga narinig ng mga analysts, mga economists na nagsasabi na this is a good start, this is a game changer, kasi nga po it has a potential to further distribute yung ating mga government security. Mainit po yung pagtanggap ng merkado kasi ang i-issue po sana namin ay halagang 10 billion pesos lang. Nung in-issue po namin siya noong November 20, nakalikom po kami ng mahigit 31.4 billion. Oh. Po. So ganun kalaki yung demand at talagang I think people would really need to be really want to take part of it. So in-increase po namin yung 10 billion to 15 billion. Opo. So that means the government raised as much and nakatulong po yan sa ating fundraising this year. Wow. So sigurado tayo, Sir Erwin, na magtutuloy-tuloy na to, no? Opo, magtatrabaho po kami para maayos pa natin yung registry na for the tokenized bond. And nakikipag-ugnayan na rin po tayo sa Central Bank, sa Bangko Sentral, para mag-cooperate kami in terms of yung further studying how we can push the DLT agenda further. So, ngayon po ay nag-uusap na po kami dyan. Okay. So, Sir Erwin, bago tayo matapos, dun sa traditional bond, paki-explain kung paano makakapag-invest yung mga mga ordinaryong mamamayan at saka yung mga overseas workers natin. Naku, kasi marami mga OFWs natin na after nila magtrabaho sa ibang bansa, wala namang, 'di ba, naiipon. Kaya siguro magandang ibigay natin yung mensahe sa kanila tungkol dito. Okay. So, ang retail treasury bond po ay ma-access natin in variety of ways. Meron po tayong web-based investing through the treasury.gov.ph website. I-indicate ko na lang din po na ito po ay open pagka meron po tayong offering. So, i-announce po namin yan and normally naman po nakikipag-ugnayan kami sa mga bangko, sa ating mga foreign service posts,
nagbibigay po kami ng financial literacy sessions pagka malapit na po yung pag-i-issue natin ng retail treasury bond. Maaari rin po yan ma-access sa Land Bank. I-access sa OF Bank mobile application. Meron din po tayo sa First Metro Securities and meron din po tayo sa bonds.ph. So palago na po ng palago yung mga outlets for which individuals can actually access po itong mga retail bonds. Kung sa susunod po ay pinagtatrabahuhan din po namin sa Bureau of the Treasury na kahit na walang public offering, pwedeng bumili ng retail bonds doon po sa secondary market na sinasabi ko kanina. Anytime, anywhere, pwede kang bumili. Pero hindi pa po namin na ilo-launch yan ngayon. So, in the future, binibigyan ko lang po kayo ng idea na papunta na po tayo doon. Ayun. Sana makarating tayo doon, Sir Erwin. Para hindi po kasi nagkakaroon po ng dagsa ng orders pagka may public offering. Sometimes, nagiging feedback nga namin, hindi na naaasikaso ng mga bangko kasi yung mga tao pumupunta pa rin sa branch. So, what we really want to do po is ito pong sa mga mobile application na lang, yung mga outlets natin para sigurado ma-allocate ka, makabili ka ng bond at hindi ka pa nahirapan. Ayun. At saka sana, sir, mas maging madalas yung ating pagbibigay ng information patungkol dito sa pag-invest ng ating mga kababayan. Yes, opo. Bukod po sa social media, sa mga briefing, we'll need the help of media katulad po ng inyong programa. Thank you. At kakatok po kami sa inyo pagka meron po kaming public offering. Sige, sir. Sige, sir. Welcome po. Maraming salamat po, Sir Erwin. Thank you, Ma'am Ben, for the opportunity and I hope na bigyan natin ng magandang impormasyon yung mga kababayan natin. Kasi maganda po itong opportunity para sa lahat. Para po tayo ay makapag-save at invest sa isang government security. Thank you po. Si Sir Erwin Santa Ana, ang ating naging panauhin, Deputy Treasurer of the Philippines. Ayun, maganda yung naging kwentuhan. Kaya yung mga nakikinig sa atin, may mga sobra pa dyan. Ako, i-invest na po natin. Anyway, may situationer tayo. Sitwasyon sa Mabini Ground sa Malacanang para sa 2023 Family Week na nakatakdang pangunahan po ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nandoon ngayon ang ating kasama na si Raquel Bayan. Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Raquel? Yes, Justin, magandang umaga. Nandito ako ngayon sa Mabini Ground sa Malacanang para ito sa 2023 Family Week ng Office of the President. Itong OP Family Week na to ay taunang event na dedicated upang mapagyabang yung sense of community at family sa mga kawani ng mga tanggapan sa ilalim ng Office of the President. Kabilang nga dito yung NIB o yung National Information Bureau, yung RTVM, yung PCO at maging yung OP at iba pang tanggapan sa ilalim nga ng Office of the President. Ngayong araw, tampok sa selebrasyon yung tatlo sa pinakamalalaking proyekto ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si First Lady Liza Araneta Marcos. Una na dito yung Love for All, kung saan libre na makakapagpa-check up yung mga kawani ng OP kasama yung kanilang mga pamilya. Kanina nag-ikot-ikot tayo, nagtayo sila ng malaking kulay puting air condition na tent kung saan available yung mga serbisyo ng ilan sa mga basic laboratory services tulad ng CBC, blood chemistry, urinalysis, ECG at ultrasound. Mayroon rin ditong pila para sa specialized test, halimbawa para sa cervical cancer at renal disease screening, vaccination, dental, and optical services. And then dun sa labas nitong Mabini Grounds, sa tapat ng sa labas lamang ng Gate 7. Gate 7, nandun naman yung kadiwa ng Pangulo doon. Available naman at tampok rin doon yung mga murang agricultural products at iba pang local goods na produkto ng ating mga kababayan. Nagtayo ng stalls doon sa labas ng Gate 7 kung saan lahat ng mga mapapadaan doon sa tapat ng Gate 7 maaari silang makabili ng mga murang produkto. And then sa tabi nitong Servisyo Caravan ay sa tabi ng Love for All, andito naman yung Servisyo Caravan kung saan nakatayo tayo ngayon. Nagtayo rin sila ng isa pang tent, air condition dito para komportable
yung mga kawani ng OP na mag-a-avail nitong mga services na nandito. Ilan lamang sa mga services na ino-offer dito sa Serbisyo Caravan, yung passport application ng Department of Foreign Affairs, nandito rin yung Philippine Statistics Authority para sa birth certificate, yung Land Transportation Office para sa driver's license, nandito rin. Available rin yung pagkuha ng clearances mula sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation. Pwede rin kumuha ng benefit claims dito dahil nandito rin yung Social Security System, yung SSS, yung GSIS, yung BIR at maging yung PhilHealth. Meron rin silang mga tinayo na booth para sa mga kawani ng Office of the President at maaari rin silang kumuha ng libreng legal advice mula sa Public Assistance Office na mga abogado sa ilalim ng PAW. Itong Family Week ng Office of the President, tatagal ito ngayong weekend, December 2 at December 3, habang pangungunahan nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong mismong kaganapan maya-maya lamang yung mga alas 10 ng umaga. Inaasahan natin na dadating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung magiging galaw o yung flow ng program natin mamaya, pagkadating ni Pangulong Marcos dito sa mismong Kalayaan Ground, unang mag-iikot yung ating Pangulo doon sa Gate 6 sa labas ng Gate 7 kung nasaan yung kadiwa ng Pangulo. So titingnan ni Pangulo Marcos yung mga agricultural products na ibinibenta doon, and then didiretso si Pangulo Marcos dito sa Serbisyo Caravan kung saan nakahilera yung mga government agencies natin na nagbibigay ng mga serbisyo. Dito yung TESDA, nakikita natin yung LTO, yung PNP, at iba pang government agencies. And then right after nun, didiretso naman si Pangulo Marcos doon sa kabilang tent na saan yung Love for All program na isa yan sa mga talagang programa ni First Lady Liza Araneta Marcos. And then bukod dito sa celebration natin dito sa Mabini Grounds, magkakaroon rin ng konsyerto mamaya sa Menjola naman ito. Libre rin yan para sa publiko kung saan tatampok mamaya si Bamboo, And then banggitin ko na lamang din sila itong OP Week, kadalasan ito OP Family Week, kadalasan ito na ginagawa sa huling linggo ng Setyembre, pero ngayong 2023 pinili ng Office of the President na i-reschedule ito ngayong Disyembre para mas matiyak o para mas maraming OP employees and OP officials yung makadalo. Kanina rin sa ginawa natin pag-iikot-ikot, ilan na sa mga officials na nakita natin na nandito si NHA General Manager Joe Bantay. Nag-iikot-ikot sila dito kasi merong booth yung NHA, maging yung Pag-ibig na nakatayo dito para matulungan yung ating officials and employees ng OP. And then si PNP Chief General Benjamin Acorda, kanina nakita rin natin na nag-iikot-ikot. Chine-check lamang niya yung stall ng PNP doon, dito na itinayo, and then nakikipagkamustahan rin sila doon sa mga empleyado natin na nandito. Maging si Attorney Brasida Costa pala, nakita na rin natin dito. At inaasahan rin natin na yung ilang mga kawani ng ilang mga official pala o kalihim cabinet secretaries natin na tutungo rin sila dito sa OP Family Week para pangunahan o para bisitahin rin yung mga stalls, yung mga booth nila na itinayo dito sa loob ng Serbisyo Caravan. And then, inaasahan din natin yung speech mamaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para dito sa opisyal na pagbubukas ng OP Week. Dito yan sa Mabini Grounds sa Palasyo ng Malacanang. Ito muna yung mga pinakahuling balita mula dito sa Malacanang. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Okay, maraming salamat Raquel. Samantala, babalik tayo pagkatapos ng ilang paalala. Nasaan ka man, kasama nyo ang Radyo Pilipinas. Kaya naman, we placed 5th sa overall ranking sa Nielsen September 2023 Poll Survey. Be it on the road or at work, we are there to deliver the latest and freshest news while dismissing misinformation at disinformation. Thank you for your continuous trust. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, 738 AM. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon.
Ang panghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe, ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nakikita tayo mga Pilipino, dahil siyempre pagka maraming Pilipino laging masaya, laging may kantahan, laging may tawanan. I feel very bad that I will not be able to do it with you this time. Sa kabila ng pagiging abala ng ating Pangulo, hindi pa rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga Pilipinong nagtipon upang magparating ng suporta sa ating pamahalaan. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Okay, balik tayo sa ating programa at nasa ikalawang bahagi na po tayo at makakasama naman natin sa ikalawang bahagi ang kauna-unahan na babae na naging barangay captain sa kanyang distrito sa Barangay Project 6. Nako, eto po at kakausapin natin na dahil wala pa ba? Akala ko nandyan na. Sige, naku, konti na lang yung oras natin. Anyway, tatanong natin sa kanya kung ano ang mga ano yung sa tingin niya yung nakatulong para mahalal siya kasi bilang kauna-unahang babaeng kapitan o kapitana sa kanilang distrito. At tanong natin kung ano yung magiging plataforma niya, lalong-lalo na sa women empowerment, no? Hindi naman natin sinasabi na yung mga nakaraan na naging barangay captain na mga lalaki ay walang plataforma para sa mga kababaihan. Pero siguro ito dahil babae, baka mas marami tayong maririnig, no, na kanyang mga proyekto na gagawin para dun sa mga kababaihan natin, lalo na yung tungkol sa VAUSI, no, yung Violence Against Women, na sa kasalukuyan ngayong panahon na ito ay merong 18-day campaign, ano? O ngayong November ba 'yon? Oo, no, tatanong natin sa kanya. Anyway, naantabayan na natin via phone. Via phone lang, ano? Hindi siya via Zoom. Hindi Zoom. Okay. Sige, inaantabayan na natin. Okay. Okay. Naku, paano natin siya makakausap? Okay. Nasa labas pala siya. O, sige. Aha. Okay. So, pwede o hindi? Pwede siya. Andyan na sa line. Okay. Nasa labas pala kasi siya para doon sa vaccination. So, isisingit lang pala talaga tayo. Okay. Yes po. Sige. So, okay na ba? Ma'am Cecil Mercurio Agkawili, maganda umaga po. Good morning, ma'am. Good morning. Ayun, balita namin, merong vaccination ngayon dyan, isisingit lang talaga kami ngayong umaga. Yes, we are blessed po. We are blessed to be given this opportunity from the senior party list, Congressman Ordanes po. He gave a slot from DOH ng flu and pneumonia, ma'am. Oo, naku, magandang tulong po yan. Unang-una pa lang, magandang tulong na. Ang curious kami ngayon, Ma'am Cecil, no? Dahil nabalitaan namin, kayo yung unang-unang babae na naging barangay captain dyan sa inyong distrito sa Project 6. Ano sa tingin ninyo at kayo ang naihalal sa gitna ng may mga kalaban kayo dyan ng mga kalalakihan? Firstly po, the decision to run was not really a priority. It was more, I feel it is more of a mission, of a calling to run for the position, since it's an enormous responsibility. But the calling was so great, so great po, kaya hindi na po din kami nakatanggi with the clamor of the community. And being the first, as you've mentioned, first woman po na
po ng barangay po ng Project 6 is really very overwhelming. Up to now, it's almost a month. Pero minsan hindi pa rin nagsisink in na ganun po yung aking but it's one very noble job that I am proud of right now, ma'am. Kasi kauna-unahang babae kayo dyan na naging Yes. barangay captain. I'm sure may mga nakalinya kayo doon sa inyong plataforma para doon sa mga women empowerment projects. Yes, ma'am. Opo. Unang-una po, bilang mga babae, I do not also want to be a feminist na talagang kaya without a lalaki. Hindi po. With due respect po to our fathers, to our husband, naniniwala po lang ako na magandang katuwang ang mga babae po, even with a man's job. Yan po yung aking paniniwala. I feel that women have a very special God-given courage ng Panginoon. Kaya po, every time that there are tasks to do that seems to be already hard, na discouraging, I always say that women are not really that brave, but we have that courage that says it's prayer, and that's our strength. So, yun po ang gusto kong desire ko for every woman to know that we have potentials. We could be good partners in fields of, public service and other fields of career. We could tandem. We are good tandems. We are good in decision making. Yun po, gusto ko pong masabi sa mga babae na regardless of the academic foundation, as long as we ask the Lord, ano po ba ang potentials, and we ask the Lord to bless that potentials, it would work out. Yun po yung Ay, ang ganda. Ma'am Cecil, speaking of public service, nabalitaan kasi namin na nung panahon ng pandemya, ilang beses po kayong nagkaroon ng COVID. Totoo po ba yon dahil doon sa mga, alam niyo na, yung hindi nyo iniwan yung inyong trabaho nung mga panahon na yon? Yes po, ma'am. During the pandemic po, I was a kagawad, and I am the chairperson of the Peace and Order of the community. I was also the co-chairperson of the Barangay Disaster Risk Reduction Management, under which the disaster, itong pandemic, falls po. So it was a tough job really of securing the community, monitoring po, lalo na po marami po kaming entrance and exits po sa community, but as an obedient soldier, so obey muna before complain. So every day was a blessing. It's a day by day po na pasasalamat sa Panginoon. And yes, I did had COVID twice. The worst one was in 2021 when I thought I could not make it po kasi talagang one month akong bedridden, ganon. But I told the Lord, ayoko pong mamatay ng ganito. Gusto ko mamatay po ako sa line of service, and the Lord naman is gracious. Pinagaling naman po ako, and despite nagkaroon po uling pangalawa, malakas naman po ako ngayon, ma'am. Opo. So at least ngayon malakas na ulit kayo para mag-serve, ano? Siguro, palagay ko yan yung Ma'am Cecil, yan yung nalagay sa isip ng mga tao, no? Na kahit na nagkanda COVID ka na, go ka pa rin dun sa pagsaserve. Yes, ma'am, because I believe that protecting the community would really be protecting also my loved ones and my family. So I would not want to be selfish of just taking care of the family. It is a moral responsibility also being sa peace and order nga po in sa disaster na i-monitor ang buong community. May talagang sacrifices po, pero it is all worth na naging maayos din naman po ang pandemic during those trying times po, ma'am. Ma'am Cecil, kanina sinabi mo, medyo mabigat, 'di ba, ang maging isang barangay captain. So nung kagawad ka, may mga bagay na nakita ka na sa tingin mo ngayong panahon na ikaw ay nandyan na sa pagiging barangay captain na mga problema. Ano ba yung mga problema na ito na gusto mong ma-resolve talaga sa iyong panunungkulan, at saka syempre yung vision natin para dun sa iyong distrito? Opo. Actually, during the campaign period, ma'am, I had more of dreams rather than platforms, because since taga dito po ako sa Project 6 since 1954, I believe na
mas magandang mangarap po ako uli para sa barangay kung saan po ako lumaki. So one of my dream really is to bring back the camaraderie of the barangay, wherein our neighbors po ay magkakakilala. Our neighbors are also our support groups in times of crisis and in times of need. So I also dream of the community, like a big home, where everyone feels safe. Although it's a very ideal desire, but I feel that with collaborations, with cooperations po from the community, mapagtutulungan. I believe po kasi yung talagang word na pagtutulungan, hindi lang po inaasa sa isang sa sector sa barangay. I want the people to realize na, nga pala residente ako ng Project 6, dapat may responsibility din ako in terms of peace and order, in terms of cleanliness. Yun po yung gusto kong mabuhay po sa bawat residente. Maalala nila na sila ay taga Project 6 at ito ay aming tahanan na pagtutulungan pong ayusin. Naku, speaking of pagtutulungan, Ma'am Cecil, yung suporta at pagtutulungan, paano, sa tingin mo, Ma'am Cecil, paano natin makukuha yung suporta ng komunidad po dyan? First, I believe, ma'am, we set an example from ourselves sa aming mga barangay officials. Ayun po, for us to be credible in what we say, in what we do, we always have to have a check on ourselves, on kami rin po, so that we will be credible to the people and what we say. Second po, I believe po na ang maayos po na pakikipag-usap sa mga tao, being more personal, going down to the communities, visiting these alleys, visiting these roads, having time with them to discuss what are their concerns on traffic, on cleanliness. Naniniwala po ako na mas kailangan ng hands-on. Yung sila naman po ang mapakinggan namin, ano ang kailangan nila, rather than just merely posting announcements of the barangay, ganon. So talagang action talaga, Ma'am Cecil, ano? Oo. Hindi ka ba mapapagod niyan, Ma'am Cecil? Talaga nga kailangan umaksyon tayo na umaksyon. Naniniwala po kasi ako, ma'am, na for every na gagawin ay katumbas din po ang lakas ng Panginoon na ibibigay. Ay nako, oo, tama. Amen to that. Oo. Yun po ang lagi ko mong sinasabi every day, that whatever task, as long as you ask the Lord for guidance, tutulungan. So, ang pagod po kasi, ma'am, for me, tinutulog yan, okay na eh. Pero yung passion, tuloy-tuloy yan, masarap ang pakiramdam kahit pagod. Tama po yun. It's really a work and my passion combined together. Kaya po, masaya po ang aking pakiramdam kahit pagod po. Naku, Ma'am Cecil, sayang, wala na tayo masyadong oras. Sa isang minuto, sa tingin nyo, Ma'am Cecil, anong pinakamatinding problema na kailangan mong sagupain ngayong barangay captain ka na? At ano yung mga unang project na mga tinitignan mo ngayon? First, as I saw it in the previous months before the election, we have to have improvements, a great deal of improvements po on the traffic, transport, parking problems. That's why we have started to have pocket meetings with different areas para po mag-usap-usap ang mga magkakapitbahay kung ano pong akma na way sa kanila na maging convenient nang hindi po sila nag-aaway-away sa parking. Secondly, kasi wala naman yung barangay na immune sa problema ng parking. Totoo naman po yun. Pero sabi ko, kailangan po talagang pagtuunan, and I believe na sa magandang pag-uusap po ng magkakapitbahay ay ma-reach namin yung ganyan. Secondly po is the problem of garbage sa solid waste management. More than kasi po, the government naman is truly assisting. Kaya lang talagang it's a matter of disciplining the people. That's why I am really bent on having that political will to implement for the people na sumunod, kasi para naman po sa nakakabuti. Ayun. Nako, maraming salamat, Ma'am Cecil, at maitutuloy niyo na po yung vaccination dyan sa inyo ngayon. Thank you po.
Opo, it was an honor, ma'am. Thank you very much. Mabuhay po kayo, ma'am. And dalaw po kayo sa Project 6 pag may time po kayo. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Ayun. Welcome, ma'am. I am honored po. Thank you. Thank you po. Si Ma'am Cecil Mercurio Agkawili, ang bagong punong barangay po dyan sa Barangay Project 6. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating technical side, kay Rolly Bumatayo at kay Joy pa ba? Nandiyan pa ba si Joy Timidan? Wala na. Matet, ano apelyido ni Matet? Okay, si Matet Segovia. Sa technical, sa production side kay Bea Gaza de Guzman at kay Erwin Peñano. Nagmamadali ako kasi Anyway, maraming salamat po. Ako po si Ven Blones. Maganda umaga. Antabayanan, kalipunan ng mga balita. Sa inyo sa ilang sandali sa pamamagitan ni AJ Ignacio. We know you're all